no? At nakakatuwa at nakabalik muli for after 2 weeks, no? Na nakapunta ulit sa probinsya. At purihin ang Panginoon dahil wala naman pong nag-testimony, no? Ako na lang mag-testimony muna before we start, no? Nagagalak po ako at nagpasalamat sa Panginoon na nagkaroon ako ng opportunity na makauwi sa aming probinsya at makasama muli ang aking mga kapatid na nasa Davao. Ayan. Siyempre, na-experience ulit natin yung mga fruits. Alam nyo naman sa Davao, no? Fruits, mga tuna, wow, mga fresh na fish, no? Kaya purihin ang Panginoon at hindi lang yon. Nung nandoon po ako, grabe yung blessing talaga ng Panginoon. Grabe yung pagpapala ng Panginoon. Kasi habang nandoon ako, inantay ko yung mga documents, no, na padala ng pamangkin ko. At hindi ko inasahan, pagdating nung documents, ang alam namin, documents lang. Pero may mga naka-insert po na mga Victoria's Secret na mga underwear na hindi ko pa. So, alam naman po natin, medyo may kamahalan yon. At grabe yung pagpapala dahil lahat kami nabigyan. Ayan. So, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon sa buhay ng aking pamangkin, no? Dahil grabe yung pagpapala na pinagkaloob sa atin. So, right now, dahil muli tayong tuloy-tuloy po ang ating theme, Revival Now. Diba? Urgent call to action. Kailangan may gagawin daw tayo, mga kapatid. So, sa hapong ito, before we start, let's pray. Thank you, Lord. Maraming salamat muli, Panginoon. Sa hapong ito, O God, thank you for your people, O God. Hallelujah. Maraming po salamat sa pagkakataon na nagkasama-sama kami. Sabi mo nga, kung may 2 o 3, narito ka sa aming kalagitnaan. We thank you, Jesus, for your Holy Spirit, Panginoon. Hindi sa aming galing, hindi sa aming lakas, but then dahil sa iyo, Panginoon, kami ay nakakatayo, O God. Dahil sa biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat muli na magamit mo, O God, at touch the hearts of your people, Panginoon, at patuloy naming maunawaan. At anuman yung kalooban mo, O God, sa bawat isa sa amin, O Lord, sa iyo namin lahat ito tinataas in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So sa hapong ito, no, ang theme nga po natin is Revival Now. Mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo ngayong hapon, pinamagatan ko, How to Live as Salt and Light. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, sabi nga, lagi nating naririnig yan, dapat ikaw yung asin at ilaw ng sanlibutan. Dapat nagliwanag sa'yo si Kristo. Yung Espiritu na nasa iyo, huwag mong sayangin, kapatid. Amen? Dapat magliwanag tayo. Sabi diyan, how to live as salt and light in a dark world. Sobrang dilim na ng ating kapaligiran sa panahon ngayon na sabi nga nila, Pastor, di ba, pasama na ng pasama ang ating mundo sa panahon ngayon. Marami ng iba't ibang kaguluhan, iba't ibang masamang balita. But then, praise be to God dahil, kapatid, narito ka ngayon sa hapong ito. Amen? Mas pinili mo. Hallelujah. Ang mas magandang kalalagayan sa hapong ito. Amen. Hallelujah. For our key verse, no? Basahin po muna natin Matthew 5:14 to 16. Sabi diyan, you are the light of the world. Amen. A city that is set on a hill cannot be hidden. Amen. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are
in the house. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Amen. Kapag nakita kasi ng mga tao na, uy, iba na talaga siya. Diba? Ganun, no? Na sabi nga naalala ko tuloy kaninang umaga, no, si Elder August, na marites ka pa rin ba? Diba? Kung dating chismosa tayo, ngayon hindi na. Amen. Kung dating lakwatsera tayo, nagsusugal tayo, kahit babae, uso yan, di ba? Nasa kalsada, di ba? Nagsusugal. But then, when you became a Christian, when you know Jesus, naiba na. Amen? Naiba na yung buhay mo. Hindi na ikaw yung dating ikaw. You are now a new creation. Isa ka na ang bagong nilalang. Ayan, hallelujah. Sabi dyan sa ating next slide, ayan, when you became a Christian, nung naging Kristiyano ka, maaring may ups, merong may down, di ba? Hindi maiwasan yan, hindi porke mga Kristiyano, wala na tayong problema. Di ba? May ups, may down, but we need to see to it na bawat ginagawa natin ay mag-glorify si Lord. Amen? Tingnan natin yung bawat ginagawa natin that our life will be a living testimony before God. Dapat maging patotoo tayo. Amen? Di ba sabi nga, we will be His witnesses. Tayo yung maging witness ng Panginoon. Alam naman po natin kung ano yung buhay ng ating Panginoon. Next slide, sabi diyan, sa hapong ito, no, meron akong i-share sa inyo 5 bagay how to live like as salt and light, as a shining example of our Lord Jesus. Amen. Para magliliwanag tayo. Amen. Hallelujah. Number 1, salt and light living or live godly. Yan po yung ibig sabihin. Kapag ikaw yung asin at ilaw ng sanlibutan, makikita dyan yung pamumuhay mo. Kung paano ka ba namuhay. Ikaw yung dapat ang buhay mo raw live godly. Godly living. Sabi dyan sa 1 Timothy 6:11, but you, O man of God, ikaw na anak ng Diyos, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Sabi nga ni Pastor kahapon, no, mamuhay tayo sa pag-ibig. Amen? Kasi ang pag-ibig will cover a multitude of sins. Di ba? Kapag may pagmamahal tayo sa kapwa, mahal mo ang Diyos, hindi mo titingnan kung ano yung nasa paligid mo. Yung mga tao, hindi tayo nakatingin sa tao. Kasi ang mga tao, natural yan, may mga flaws pa rin yan. May mga hindi yan perfect. Di ba? Sabi nga, naalala ko yung sabi ni Pastor, kung perfect ka, nasa langit ka na. Amen. Hallelujah. So, bilang mga Kristiyano, dapat makita sa atin yung pagbabago. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Next slide. Sabi diyan, as Christian, there should be evidence. Dapat may ebidensya naman. Hindi yung parang wala lang naman nagbago sa'yo. That a transformation has taken place in our lives. We have the Holy Spirit. Tandaan mo kapatid na sa'yo yung Espiritu ng Diyos. You have the Holy Spirit living within us. Nasa iyo ang banal na Espiritu. Yan yung, that is the light that should shine as a testimony of our Savior. Yan yung magliliwanag
yung espiritu na nasa iyo, yan yung magliliwanag pala. Hindi dahil naglikas papaya ka. Kujik. So, kaya dahil yun, yung espiritu na nasa iyo, naggaling sa Panginoon, yan dapat yung magliliwanag. Amen? Hindi yung parang wala lang nagbago, no? Walang changes. So, anong sabi diyan? Next slide. What we say, di ba? Dapat daw nagbago, no? Ano yung sinasabi natin? How we behave? Paano ba tayo nagbe-behave? And our attitudes show others we are in Christ. Kung ano tayo sa Panginoon. Dapat makita yun ng iba. It is not about being perfect. Di naman na dahil perfect ka na, o ikaw na. Diba? Ganun eh. O ikaw na, perfecto ka na. But becoming a true reflection of Jesus Christ while still on this earth. Dapat makita sa atin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kung paano siya gumawa, paano siya nagsalita, paano siya kumilos, di ba? Dapat daw makita sa atin. Kasi nasa iyo si Kristo. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, no? And then, pangalawa, love unconditionally. Ito, medyo mahirap, no? Yung magmahal ng unconditional love. Sabi diyan, next slide, sabi diyan, God talks about unconditional, selfless love. Putting Him first and loving others as much as we love ourselves. Diba? Sabi nga love God, diba? Love people, go and make disciples. Ano pala natin yung tagline pala natin yun, no? Yun yung gusto ng Panginoon. We love others unconditionally. Maalala ko lang, no? Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga kapatid, no? Yung naging buhay ko noon, no? Na nagkahiwalay kami ni Brother Danny, nagkaroon po ako ng kinakasama, no? During that time. But then, nung nakilala ko yung Panginoon, iniwan niya kami. Ipinagpalit niya ako sa iba. So, I believe dahil galaw ng Panginoon yun. Dahil yun po yung tama sa panahon na yun. But then, during that time, imagine nyo, sinama niya yung babae niya sa bahay namin. Bahay namin, tinitirahan, no? Sinama niya doon. Pero alam nyo kung anong reaction ko? Pinagkape ko pa sila. Dahil during that time, nakilala ko ang Panginoon. Grabe pala, kapag nakilala mo pala ang Panginoon, you can love others unconditionally. Dahil mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin sila, at hindi ka magagalit sa kanila kahit ginawan kanila ng masama. Amen? Grabe pala, ganun pala yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Anong sabi sa ating next verse? Matthew 22:37-39, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God." Dapat mahalin mo ang ating Panginoon with all your heart and with all your soul and with all your mind. Mahalin mo ang Diyos higit pa sa puso mo, sa isip mo, no? At sa kaluluwa mo. Next, this is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Minsan mahirap, di ba? Na mahalin, lalo na kung hindi ka mahal-mahal, yung iyong kapitbahay, kaibigan, even friends, no? Minsan mahirap yan. Amen. Hallelujah. Anong sabi dyan? What a difference it would make
in all our relationship if we love the way God commanded. Ano yung pagkakaiba? Kapag tayo yung nagmahal, wala hindi natin kaya, 'di ba? Hindi natin kaya yung sinasabing unconditional love. Yon yung gusto ng ating Panginoon, yung pag-ibig na kagaya ng pag-ibig niya sa atin. Kaya nga siya namatay para sa iyo at para sa akin. Even His life, binigay niya para ikaw ay maligtas. Amen. Para ikaw ay maibalik sa tamang kalalagayan mo. Dahil kanina, di ba, kaninang umaga, nabanggit na Elder August, dapat tayo yung mapunta sa impyerno. But then, dahil sa Panginoong Jesus, dahil sa bugtong niyang anak, na binigay niya ang kanyang buhay for you and for me, para tayo ay maligtas, masave, maibalik sa tamang kalalagayan, sa tamang relasyon sa Kanya. Amen. Sabi nga, mahirap tuparin yung sinasabi dyan. Hindi ko sinasabi ako, kaya ko. Siguro may times pa rin nababagsak tayo na hindi natin kaya. But then, anong sabi dyan? But it is, dapat yan. But it is only through God's power that enables us to love as He does. Yung kapangyarihan ng ating Panginoon na nasa atin, the power of the Holy Spirit that changed us, yung nagbago sa atin, yung nagpalit sa puso natin na dati magagalitin tayo, dati selfish tayo, dati ang dami nating hindi magagandang ugali. But then, when the time that we receive Jesus in our lives, kaya na nating gawin ang mga bagay na gusto ng ating Panginoon. Sabi nga, it is through God's power na magawa natin yung mga bagay na yan. Though mahirap, but unti-unti, when you heard the word of God, no, sabi nga, faith cometh by hearing and hearing. So, habang naririnig mo yung salita ng Diyos, magkakaroon ka ng kalakasan, magkakaroon ka ng pananampalataya, at yung mga dating hindi mo magagawa, ngayon ay magagawa mo. Amen. Hallelujah. Anong sabi diyan sa ating next verse? And above all things, have fervent love for one another. Amen? Kailangan meron tayong maigting na pagmamahal sa bawat isa. Amen. For one another. For love will cover a multitude of sins. Amen? Matatabunan ito kahit anong mali. Di ba? Gaya na example ko nga kanina, kahit anong mali na ginawa sa iyo ng taong ito, ay kaya mo pa rin siyang patawarin. Kasi nakukover yun dahil sa pagmamahal. Next, be hospitable to one another without grumbling. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Amen. So, kung ano yung natanggap natin sa ating Panginoon, siyang ginagawa din natin para sa iba. Amen. Hallelujah. Number 3, listen quickly. Ayan, huwag yung tayo lang lagi nagsasalita. Maganda rin na nakikinig tayo. Amen. Hallelujah. Sabi nga dyan, meron daw saying, no, that goes, there is a reason that God gave us 2 ears. Binigyan daw tayo ng Panginoon 2 tenga at 1 bibig. We need to listen more and talk less. Kaya tayo binigyan ng 2 tenga para mas makakapakinig tayo. Isa lang ang bibig natin
para mas pakinggan natin siya. Pakinggan mo muna siya bago ka magsalita. Amen. Better yet, listen. Listen quickly, listen carefully, kasi minsan marami tayong mga kapatid na may mga pinagdadaanan din. Sabi nga, even the leaders, no, mga malay nyo, mga care group leaders, or pastors, may mga pinagdadaanan din yan. Hindi porke, pastor naman yan, wala yung pinagdadaanan, di ba? May mga times din na dumanas din yan ng struggle. Sabi diyan, always listen to the voice of God, lalo na. While praying, no, lagi kang makinig kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Always listen to the voice of God, especially daw sa ating panalangin. Listen to His direction and instruction. Dapat lagi natin pakinggan kung ano yung instruction ni Lord sa atin. Kung ano yung sinasabi niya. Gaya nung sa video ni Pastor Felix, di ba? Yun yung instruction kasi ng Lord sa atin. Maybe we are, SMSG are small, no? Pero may malaki tayong pagkatawag sa Panginoon. That's why, kahit mahirap, di ba? Gigising ng maaga, dahil we have to be here at 5 a.m. para manalangin, na parang wala pa ring sumasama sa amin. Pero sabi ni Pastor Pin, tuloy lang. Just go on. Kasi yun yung pinagagawa ng Panginoon. Amen. Dahil gusto namin marinig yung instruction ni Lord. And last Wednesday, no, gusto ko i-share sa inyo yung instruction ng Panginoon and word ng Panginoon. Habang nanalangin kami, nagpaawit si Pastor Felix, no? Biglang nangusap sa akin ng Panginoon at pinakita niya sa akin yung kanyang mga paa. Grabe, hindi ko makontain. Iyak ako ng iyak kasi imagine makita mo yung mga paa. Mga paa niya na may pako. May tusok ng pako at naglalakad. Lakad 1 minuto po. Kahit anong pikit ko, yun pa rin yung nakita ko. Naglalakad, habang nakikita ko talaga yung pako na nakatusok sa kanyang paa. Alam niyo kung anong sabi ng Panginoon, nakita mo ba yan? Yung pako. Nakita mo ba yan? Yung sugat na yan? Para kayo ay tumayo. Para kayo ay makalakad. Para maabot ninyo yung mga tao na hindi pa nakakilala sa akin. Amen. Ang sabi ng Panginoon, just go. Go and share the gospel. Go and share the good news. Kaya nakita mo yung paako na yan na may sugat para ikaw ay tumayo, maging matatag, maging malakas. Amen. So kapatid, there's no reason na hindi ka makakatayo. Walang rason na hindi ka makahayo para ibahagi yung salita ng Panginoon. Amen. Dahil yan yung mandate ng Panginoon. Yan yung instruction. Yan yung importante sa pakikinig natin, sa tinig ng Panginoon, yung instruction niya sa atin. Amen. At ano nga yung instruction? To go and share the good news. At walang reason na hindi mo kaya dahil anong sabi ng Panginoon? Kaya napako yung kanyang paa, kaya nagkaroon ng sugat ang kanyang paa para ikaw ay maging matatag, para ikaw ay makatayo. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. At ano pa? Anong sabi diyan? Next, ask God what His will is for us each day. Every day, yung kalooban ng Panginoon, yun yung dapat nating tanungin. Lord, ano ba ang dapat kong gawin sa araw na ito? Lord, ano ba yung nararapat? Ano ba yung kalooban mo
para sa akin? How can He use us to glorify Him and be help to someone else? Upang maging tulong ka para sa iba. Like yung sabi ng Panginoon na lumakad tayo, tumayo tayo, maging matatag tayo. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Amen. Kasi sabi nga natin kanina, merong ups, may down, may mga struggles na nararanasan, but then laging nandyan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At yun nga, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin naman sa iba. Sabi diyan, magamit ka niya to glorify Him at maging tulong para sa ibang tao. Not just for you, no? Kundi para rin naman sa ibang tao. Next, yung susunod na verse natin, no? Matthew 6, 9-13, in this manner, therefore, pray. Diba? Our Father in heaven, yan yung instruction ni Lord Ganyan ang panalangin na gusto niyang gawin natin. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day, diba, our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Hindi lang yung gusto ng Panginoon, humingi tayo sa Kanya, but then, patawarin daw natin yung nagkasala sa atin as He forgive us. Amen? So same, ang gagawin daw natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Next verse, and do not lead us into temptation. Kapag humihingi tayo ng guidance ng ating Panginoon, maproteksyonan tayo, ganyan, no? Huwag mo kaming hayaan, Lord, na madala sa tukso. Kasi everyday may battle, everyday nandyan si Satan, nakaabang, di ba? At deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Next slide. It is so essential. Ibig sabihin, mahalaga, importante to remember na pumapasok tayo. We are entering the throne room of grace when we go to God in prayer. Tandaan po natin, kapag nanalangin po tayo, pumapasok po tayo sa trono ng Panginoon, no? When we go to God in prayer, one is usually silent when kneeling before the King. So dapat tahimik ka, no? Pakinggan mong mabuti kung ano yung nais ng Panginoon. Imagine, no? Sabi diyan, next slide. Imagine daw na, next slide. Ayan po. Ayun, imagine daw sa harap ng hari, tapos sa harap ka ng hari, ikaw lang ang magsasalita. Amen? Hindi mo man lang pinakikinggan ang nais niyang sabihin sa'yo. Diba? Parang how rude daw sa atin and disrespectful na nagsasalita sa atin ang hari, tapos tayo pa rin yung nagsasalita sa kanya. Diba po? Diba? Kapag kaharap mo yung boss mo, imagine mo, kaharap mo yung boss mo, tapos ikaw lang salita ng salita sa boss mo, baka tanggal ka na kaagad. Amen? So, kailangan pakinggan natin yung instruction, no? Yung nais ng ating Diyos. Lalong-lalo na, imagine, hari ng mga hari. Di ba? Narinig ko to kaninang umaga, no? Ang kausap po natin, hari ng mga hari. Lumikha ng langit at lupa. Lumikha sa'yo. Kaya, mahalaga po na pakinggan po natin siyang maigi. Amen.
At mabuti, sabi diyan, thankfully, the King of Kings is faithful, loving, kind, and overflowing with mercy. Kanina pa natin naririnig yan, si Aling Mercy at si Aling Grace. Diba? No, narinig natin kay Elder August, si Mercy and Grace. So, praise God. Napakabuti ng Panginoon dahil ang ating hari ay faithful, loving, kind, and overflowing yung kanyang mercy sa atin, yung kanyang habag sa atin. Amen. Hallelujah. Number 4, sabi diyan, learn continually. So tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung pag-aaral. Kaya po, salamat sa Panginoon. Salamat at narito ka sa hapong ito dahil gusto mong matuto. Amen. Hallelujah. See, tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. At ini-encourage po tayo nila Pastor, no? To learn more, to read our Bible, no? To pray, to listen, para mas ma-enhance, ma-improve, matuto tayo, mas marami pa tayong matutunan kapag nagbabasa tayo. Sabi diyan, it's important to study the Word of God. Diba? Kasi nga, ang kaaway ay laging nakaabang sa atin. Tandaan po natin. At kung may pagkakataon siyang dayain tayo. Yan po yung danger eh. Baka nandyan siya, dayain ka, at ayun na, ayaw ko na dyan. Kasi madidiscourage na, no? Lalong-lalo na sa mga kapatid po natin minsan, no? Na mahilig tumingin sa flaws ng mga kapatid, ng mga tao. Sabi nga, walang perfect church. Kasi pag perfect ka na, pwede ka nang pumunta kay Lord. Hallelujah. Kasi, delikado yun eh. Kapag lagi tayong nakatingin sa ating mga katabi, sabi ni Elder August, tingnan mo daw yung katabi mo kung pangit daw. Pangit ang hindi yung itsura, kundi yung mga nangyayari. Amen. Hallelujah. Diba? So, it's important to study the Word. Kasi nga, lagi yan. Sabi nga, ang kaaway daw laging nakaatungal. Amen. Laging nganga. Handang-handang silain tayo. Handang-handang dayain tayo. Amen. Hallelujah. Kaya yun, manlalamig ka na, ayaw mo na, aalis ka na, lilipat ka na, di ba? Ganon. Paglipat mo, ganon pa rin. Di ba? Ganon na naman. Aalis ka na naman. So, church hopping na ang mangyayari sa'yo. Di ba? Kasi pagdating mo doon, ganon pa rin. Dahil hindi pa rin perfect ang mga tao doon, di ba? So, paulit-ulit. Kaya importante, pag-aralan natin yung pangako ni Lord. Amen. Anong sabi diyan sa ating next verse? Sabi, Psalm 1, 2, and 3, but His delight is in the law of the Lord. And in His law, He meditates day and night. Diba? 3, He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen ba? So, magkakaroon ka ng yung kahit anong trials, kahit anong challenges, hindi ka matitinag. And, anong sabi diyan? Magbubunga. Lalago. Amen. Magpa-prosper. Kahit anong ginagawa mo ay magtatagumpay ka. Amen. Dahil nagtiwala ka doon sa sinasabi sa salita ng Diyos. Dahil alam mo yung pangako ng Lord para sa iyo. Amen. Alam mo yung kalooban ng Lord
para sa iyo. Hallelujah. Anong sabi diyan? Next slide. Ito po yung mahalaga, no? Study what you read. Hindi mo lang basta binabasa yung salita ng Diyos. Study what you read in God's Word. Ask God yourself, how does this apply to my life, Lord? So that during those times of trials and testing, ito yung protection at kalakasan mo. Mahalaga po na may pinanghahawakan tayong pangako ng Panginoon. Lagi ko itong na-share, no? Na-share ko last time. During those times na may pinagdaanan din po tayo, may pangako po sa akin ng Panginoon at may encouragement siya sa akin, no? I will be your anchor, sabi ng Panginoon. During the storm, I will be your anchor. Imagine, sasabihin sa'yo ng Lord yun. So, it's important to listen. Listen quickly, listen carefully sa sinasabi ng Panginoon. At pagdating ng time na nagkaroon ka ng struggle, nagkaroon ka ng problema, maalala mo yung pangako ni Lord. Natatakot ka ba, kapatid? Anong sabi ng Panginoon? Do not be afraid. Huwag kang matakot. Diba? Do not be dismayed. I will uphold you with my righteous right hand. Diba sabi ng Panginoon? At ano pang sabi? I will never leave you nor forsake you. Kahit kailan, hindi ka iniiwan ni Lord. Amen? So, kapag may mga natitira sa puso natin, sa isip natin, na pangako ng Panginoon, yun yung maging protection mo. During those times of trials, yun yung maging kalakasan mo. Amen. Sabi nga, no, if there is a particular struggle in your life, find a scripture that will relates sa buhay mo and then i-memorize mo. I-memorize mo yun para yun lagi i-confess mo. God's word is with us always. Amen? Hallelujah. Next, sabi dyan, lead humbly. Ayan. Marami na rin sa atin kanina, no? Meron tayong ministers orientation. May mga bagong pumasok na mga magiging leaders na rin natin, no? At kapag nagkaroon tayo ng chance, nagkaroon tayo ng opportunity to lead, and then, ayan, lead humbly. Mahalaga po yung humbleness. Diba, no? Mahalaga yung mapagpakumbabang puso. Amen. Huwag tayong maging mapagmataas. Magaling ako, ganyan. Mas magaling ako sa iyo, di ba? May mga ganyan kaisipan. No. Sabi diyan sa ating next slide, Jesus was the perfect example of humility. For us, especially on His way to the cross, kung maalala po natin, no, nung ipako ang ating Panginoon, sometimes humility is seen as weakness. Parang kahinaan, no? But it takes true strength to behave humbly. At we don't always have to be right or get the last word. Hindi laging tayo ang panalo. May mga times din na makinig din tayo. Na maaring, even sa mga kabataan, no? Yung mga magulang natin, parang lagi nating iniisip na ang mga magulang din, sila lang laging tama. Sometimes, may mali din ang magulang, di ba? Natama rin naman yung mga anak. So, give and take relationship para magkaroon ng harmonious, di ba? Yung relationship ninyo. So, sabi diyan, si Jesus daw ang ating perfect example. Being humble, sa humility. Kung maalala po natin, no?
nung pinako ang ating Panginoon, kung ano-anong ginawa sa Kanya, pero Diyos siya. Tinanggap niya ang lahat ng yun. Para ano? Para sa'yo. Para yung relasyon mo sa Kanya ay maibalik muli. Amen? Hallelujah. Kung dati, wala na tayong pag-asa, but then, dahil sa ginawa niya, nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Hallelujah. At ano sabi sa ating next verse? Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. So, parang i-treat mo naman yung iba na, wag tayong, mas magaling ako sa'yo. Di ba? Mga ganyan, ano. Next verse, sabi dyan, number 4. Number 4, next slide. Hindi. Number 3. Number 4, verse 4 pala. Sabi dyan, let each of you look out, not only for his own interest, but also for the interest of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin, no, God has you at this point, no? Sa buhay natin. Hallelujah. Whether as estudyante ka ba, nagtatrabaho ka ba, homemaker, ikaw ba ang provider, no? Ikaw ba teacher, di ba? Kahit sino ka, no? Tandaan po natin, hallelujah. You are, ang sabi nga, you are valuable to Him. Mahalaga ka sa ating Panginoon. And He has you here on earth for a reason. Tandaan po natin, narito ka sa mundong ito, nakilala mo ang Panginoon dahil may dahilan yan. Amen. There's a purpose. Sabi nga, you will represent Him as a testimony. Maging testimony ka of God's transforming power. Kaya, hindi ka pa kinuha ni Lord. Amen. Kung dati ganito ang buhay mo, ngayon, naging ganito na ang buhay mo dahil may purpose yun. Dahil para malaman kung paano ka binago ng ating Panginoon. Amen? Siguro, hindi na ako lalayo, no? Sa buhay ko na lang na naging magulo ang buhay, kung anong-anong pinagdaanan, but then, dahil may purpose si Lord, dahil I will be His witnesses para sa ibang tao, para ma-share ko sa ibang tao kung paano ako binago ng Panginoon, kung paano na-transform yung buhay ko. Hallelujah. Sabi nga, di ba, revival, di ba, is now, ngayon na. Na-revive ang buhay ko, na-transform ang buhay ko, at dahil may ginawa ang ating Panginoon, like sa ating team, no, Revival Now, call for urgent action. Kaya kapatid, dapat ikaw ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. Lumabas na yung 3, walang 4. 4 and 5. Para makita lang nila. Ayan. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Lagi nating titingnan para sa ikabubuti rin ng iba, not just for yourself. Sa 5, sabi diyan, let his mind be in you, which was also in Christ Jesus.
Si Lord nga, no, walang ibang iniisip si Lord kundi tayo. Amen. Walang inisip ang ating Panginoon, kundi ang mga tao. Hallelujah. Kaya, narito pa tayo sa mundo para magliliwanag pa tayo. Amen. Sabi diyan sa ating next slide, if you feel distant from God, just stay connected with Him. Amen. Kung inaakala mo na parang dry na yung buhay mo ngayon, just stay connected. At naalala ko lang, no, yung word sa akin ng Lord before about the salt and the light, no, yung asin at ilaw. Ang sabi niya sa asin, example ko niya, no, sa akin tungkol sa asin. Ang asin ay nakalagay sa isang lalagyan, isang bagong lalagyan. Amen. Hallelujah. Kapag ang asin nakalagay siya sa bagong lalagyan, dapat selyado. Amen. Para yung asin na ito ay patuloy mo siyang magamit. Kasi itry mo, yung asin, pabayaan mo lang siyang naka-open. Nalulusaw po yun. Amen. Malulusaw yon at anong mangyari? Hindi mo na siya magagamit. Dahil hindi naman pwede na yung tubig na lang ang ilagay mo sa ulam mo. 'Di ba? Itatapon na lang yon. Hindi mo na siya magagamit. So, asin, bago, ilagay sa bagong lalagyan, at selyado. Like us, we are sealed by the Holy Spirit. Amen? Selyado ka ng banal na Espiritu ng Diyos, kaya patuloy ka niyang magagamit. Amen. Patuloy kang ginagamit ng ating Panginoon. Hallelujah. At ano pa yung para daw, let us para daw patuloy tayong magamit at magiging witness tayo para sa iba. And also yung ilaw, alam nyo kung ano naman yung ilaw, no? Ang sabi ng Panginoon, kapag nawala sa connection, patay natin yung mga ilaw ngayon, di ba, madilim, di ba? So kapag ang ilaw nawala na sa connection, sa kuryente, magdidilim na yan, hindi mo na magagamit. Ang bombilya, kapag pondido na yan, hindi mo na yan magagamit. Amen? Anong gawin? Papalitan mo ng bago. Ang isang, gaya ng ating mga computers, kapag hindi yan nakasaksak sa kuryente, hindi natin siya magagamit. Amen? Anong gagawin mo? Cellphone mo, kapag walang charge, i-charge mo para magamit mo. Like us. Kapag nangihina, mag-charge ka kaagad. Go back. Stay connected to our Lord Jesus. Siya yung source ng lahat ng bagay. He is our source of everything. He is our light. Siya yung ating ilaw. Kaya kapag nanghihina, anong gagawin? Plug in. Di ba? Stay connected. Plug in to our Lord Jesus. Kapag inaakala mo na medyo nanghihina na ako, Lord, just go back. Stay connected. Di ba sabi dyan, stay connected with Him. Connect lang para magamit muli, para lumakas muli. Di ba? Full charge ka. Di ba? Para magamit ka. Kaya sabi nga sa ating pamagat kanina, salt and light. In a dark world, sobrang dilim na ang ating kapaligiran dahil uulan na sa labas. Sobrang dilim na ng ating kapaligiran ngayon. Hallelujah, pasama na ng pasama ang mga tao. So, be the salt and the light of the earth. Amen. Hallelujah. At sabi nga na, be the salt and the light of this earth. Hallelujah. Sobrang dilim na. Amen. For our last verse,
Sabi diyan, no, balikan po natin yung ating key verse, last verse niya. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kapag nakita kasi ng mga tao yung pagbabago mo, kapatid, hallelujah, mag-glorify dyan, hindi ikaw, kundi yung Diyos na sinamba mo, yung Diyos na nakilala mo. Sabi dyan, see your good works and glorify your Father in heaven. Si Lord ang mag-glorify. Kasi nagkaroon sila, nakikita nila yung pagbabago ng buhay mo. Hallelujah. So, sa gayon, hallelujah, pupurihin nila ang ating Panginoon. Yan pala ang Diyos na sinasamba nila dyan. Yan pala yung Diyos na nagpala sa kanila. Pero kapag nakita ng mga tao, wala namang pagbabago to, ganun pa rin. Nung nakilala ko to, noon, hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. Paano nila pupurihin ang ating Panginoon? Kung wala namang changes sa'yo, kapatid. So, kapatid, be the salt and the light of this earth. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God, glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa encouragement mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangako mo, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil ginawa mo kami, Panginoong, maliwanag, Panginoon. Niliwanag mo yung buhay namin na dating nasa kadiliman. You transform us from darkness and to light, O Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong dugo, Panginoon, na nabubo sa krus, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy na lumalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, God, sa bawat isa sa amin, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. At patuloy mo kaming baguhin. Patuloy mo kaming paalalahanan, Panginoon, how to live, Panginoon, as a salt and a light, Panginoon, sa mundong ito na madilim, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong Santong Espiritu na nasa amin, O God. At patuloy namin itong maging gabay, Panginoon, every day in our lives, O God. Salamat, Panginoon, muli sa aking mga kapatid na narito sa hapong ito, O God. At hanggang sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, dala-dala namin, Panginoon, ang iyong liwanag, O God. Dala-dala namin, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, yung kalakasan mo, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon, sa anuman na aming pinagdadaanan, O Lord, anumang struggle, O God, O Lord, ay pinagtagumpayan namin dahil pinagtagumpayan mo na ito, Panginoon. Salamat, O Lord God, at ang kapayapaan ay maranasan ng mga kapatid ko na narito, Panginoon, hanggang sa aming pamilya, maging ang aming mga mahal sa buhay, O Lord, hallelujah, ay ma-experience nila, O God, yung goodness mo, yung faithfulness mo, Panginoon, hallelujah, sa bawat buhay namin, sa bawat paglakad namin, Panginoon, nakasama ka namin, hallelujah. Maraming po salamat, O God, sa iyo lamang namin lahat ito tinataas. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Magandang hapon sa inyong lahat at umuwi po tayo na safe. God bless everyone.